Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? In-expose po ni Marcoleta sa kanyang programa, Saganang Mamamayan. Ito pong mga nangyari, no? Dito po sa pagpapalit ng Senado at yung pagiging tuta nito ni Tito Soto, no? Tutang-tuta po talaga. Naglista nga tayo ng mga pinag-usapan nila, no? At paano po etong ating bagong Senate President ay palasunod lamang dito po sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ngayon. Walang makakapigil. Ayon po yan sa ating Gen Z hero na si Representative Kiko Barsaga, no? Ito pong si Martin Romualdez. Pag-uusapan din po natin. Ito po si Redon, matapos po ang kanyang pakikipaglaban nung una po sinasabi na sa kanya, no? Na walang patutunguhan ang investigasyon na gaganapin ng HOR dahil ang mga mastermind, marami na nagsasabi, ay mga taga HOR, ang mga pangunahing mastermind ng flood control fiasco o flood control anomaly ay taga dyan sa inyo. Kaya marami nagtatanong kay Redon, bakit mag-iimbestiga kayo? Kayo ang dapat imbestigahan. Maski po si Sandro Marcos, no? Nagsasabi na hindi sila dapat mag-imbestiga sa kanilang sarili. Pero ngayon po, ay ipatitigil na. Bakit po ipatitigil? Alam nyo na kung bakit. No? Akala nila, mababaling nila papunta sa Duterte. Hindi po. Lalong nagagalit yung mga tao. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Mga kapatid, unahin na po natin to. Alam nyo to si Barsaga, natutuwa po tayo rito, no? Nakakawatuwa po itong anak ni PD Barsaga dahil lahat po binabanatan. Walang pinalalagpas. Eto po, may bago po siyang binanatan ngayon, no? Teka lang, iano ko lang muna itong ating mga kararaulan. Okay. Ito po ang bagong kabataan party list representative, si Attorney Rene Co. Ang sabi po ng kabataan party representative, pinalitan na po si Raul, oh. Dahil hindi na po siya kabata. Sabi po nitong bagong representative ng kabataan, kailangan malaman ng taong bayan saan po ginagamit ang confidential fund at budget ng Vice President. Hindi, no? Kinakailangan daw malaman. Ang tanong natin, alam mo, Representative Attorney Reneco, wala pong budget si BP Sara ng 2025. Tinanggalan na po siya ng budget ng confidential fund. 2024 pa lang yata, wala na siyang budget eh. Wala rin siyang budget ng 2025. Lalo na ngayon 2026. Di ba? Ano pa inaangal mo? Kaya nga ang sagot sa kanya ni Representative Kiko Barsaga, sinimplihan lang siya. She's a lawyer. Lawyer pala tong kabataan party list ngayon. She's a lawyer. Di niya alam anong ibig sabihin ng confidential. Kita nyo? Lawyer kayo, hindi nyo alam ang confidential. Confidential nga, alam po nila. Congressman, alam po nila meaning ng confidential. Kaya lang, nililin lang nila yung mga tao na kunwari hindi nila alam. Ito pa ang tanong ni Kiko Barsaga. Stick to the plan na ba ulit? I think kung accountability and transparency pa lang gusto nila, dapat tinanong niya rin
tinanong niya rin yan during Office of the President budget hearing. Correct. Bakit dehin bokiki sila sa Office of the President budget hearing tungkol sa confidential fund? Yan ang mga magandang katanungan eh. Ang galing mo talaga. Ito po, hindi nila mababanatan to kasi ito po ay isang congressman, no? Alam niya po. Okay. Marami revelasyon si Marcoleta sa sinabi, kaya susuriin natin isa-isa. Dito muna tayo kay Redon. Ito muna, sinabi ng Rappler. If the Discaya's hands were truly clean. Puputulin ko na kayo, no, Rappler? Alam mo, Rappler, sabi nila, if the Discaya's hands were truly clean, they would have disclosed the full history of their dealings. Instead, their silence in the Duterte years reeks of selective amnesia or worse of a backroom deal. Sige. Barahin na natin yan ng Duterte pa rin, no? Kayo tutang-tuta kayo, Rappler, eh. Tutang-tuta kayo ni Martin. Lahat to, tuta kay Martin. Basta, alam nyo po yung dialogue ng mga, lahat po ng media na ganito ang dialogue. Bakit hindi nyo rin inuukulkil yung mga flood control budget nung panahon ni Duterte? Bakit ang inuukil-kil nyo lang yung panahon ni Marcos? Di ba? Ganyan po ang mga dialogue nila. Ang tanong, nabuhay tayo ng 6 na taon sa panahon ni Duterte. May flood control project problem ba tayong kinaharap? Meron ba mga usapin ng ghost project? May mga nawarak ba agad na flood control projects? Kung wala naman pala, bakit nyo iimbestigahan kung wala namang anomalya? Kaya nyo iimbestigahan kasi ayaw ninyo na maimbestigahan ito, ayaw nyong matuloy yung malaman ng mga tao kung sino ang mastermind. Alam na po ng mga tao. Yun nga yung tunguhin ni Marcoleta. Gusto nyong imbestigahan si Duterte kahit walang anomalya? Okay na kami sa AJK. Kasi yan yung bintang nyo kay Duterte. Okay na kami sa mga tokhang-tokhang dahil talaga namang may tokhang. Ang problema lang, ang tingin ng tao, maganda yung tokhang. Dahil milyon ang sumuko sa tokhang eh. Di ba? Taliwas sa gusto nyo palabasin na ang tokhang ay ibig sabihin na kill, kill, kill. Sa totoo lang, ang tokhang pinagbago niya yung milyong sumuko. AJK, walang problema dyan kasi yan lang naman bintang nyo. Pero eto po, wala kayong binintang. Wala kayong binintang sa Duterte nung panahon niya na may anomalya sa flood control projects. Walang ghost project, walang mga mahihinang nakita nyo ba, kumpara nyo ba yung mga naglalakihan na mga infrastructure nung panahon ni Duterte? May nakita ba kayong warak, bumagsak, ghost project? Kung wala, ano iimbestigahan? Ganyan ang dialogue ng lahat. Pinagpapalagay na dapat imbestigahan. Miski dyan sa Congress, di ba? Bakit wala kang imposible naman. May binibigyan ka panahon ni Marcos. Panahon ni Duterte, wala kang binibigyan. Paano hindi kurap ang presidente noon? Ang hirap bang tanggapin? Nasanay na tong mga media na to. Nasanay na kayo na kurap masyado yung gobyerno. Pinagpapalagay nyo lahat ng gobyerno ay kurap. Yan yung problema nyo eh. Anti-Duterte na kayo noon, anti-Duterte pa rin kayo ngayon. Ang problema, ang Duterte hindi nakaupo ngayon. Kaya halatang halata kayo, hindi naman kayo tunay ng mga media. Kayo lahat, nilalahat ko na kayo. Lahat kayo. Yung mga malalaking mainstream media. Pare-pareho dialogue nyo. Di ba? Nakakadiri kayo. Okay, punta tayo rito. Balita po sa Manila Bulletin. The House of Representatives
House Infracrom willing to suspend probe. Senate should also defer, sabi ni Ridon. Okay, tignan nyo po Tito Soto, makinig ka. Tignan mo kung paano kayo i-treat dahil sa kitang-kita kang tuta ng speaker. Kita mo, inuutusan lang kayo. Sabi ni Ridon, willing daw siya na mag-step aside. Hindi na ituloy. Wag nang ituloy yung probe nila. Yung kanilang investigasyon sa flood control. Pero kayo din sa Senado, sumunod kayo sa amin. Nakita mo ba, parang ang liit-liit lang at ang bata-bata pa ni Ridon, Tito Soto? Inuutusan ka. Tito Soto, makinig ka raw kay Ridon. Inuutusan ka ng amo mong si Ridon. Ganyan kaliit ang tingin sa inyo. Ganyan kaliit ang tingin sa Senado ngayon. Natutuwa kayo yung bumoto kay Tito Soto. Anong tingin sa inyo kahit maliit na congressman? Maliit ba si Ridon? Kasi yung itsura niya mukhang maliit lang. Kahit maliit na congressman, utos-utusan lang yung Senado. Itigil nyo na rin daw yung mga investigasyon dahil titigil na raw din sila. Kita mo, Tito Soto, yung ginagawa mo sa Senado? Maski yung maliit na mga senador na wala pang, ngayon pa lang nakilala, inuutusan ka na. Ikaw, inugatan ka na rin sa Senado, utos-utusan pa. Inuutusan ka lang ng mga literal na maliliit na congressman. Nakakaawa ka naman, Senate President. Ganun ang tingin sa inyo. Hindi ka na Tito Soto, Tuta Soto ka na. Okay. Alam po ninyo, wag natin basahin yan. Mga ngatwiran lang. Simple lang po. No? Hindi na nila malusutan. Total, gusto nyong mag-imbestiga, di ba? May pa isa-isang congressman na nanawagan. Ang ganda na nilatag ni Erice. Tinanong niya ng tinanong, kung sino man yung, nakalimutan ko na kung sino yung tinatanong na hindi maipaliwanag. Kasi, ang makakapagpaliwanag, sino ba yung tinanong ni Erice? Nakalimutan ko na lang, bigyan nyo lang ako ng ideya. Nagtatanong sa Erice, tapos hindi maipaliwanag, di ba? Hindi maipaliwanag nung tinatanong niya. Sabay ang konklusyon ni Erice, kinakailangan kasi, ang makakapagpaliwanag lang yan, yung pinuno ng Kongreso na may anong tawag doon, yung sa may pera. Walang iba kundi si Saldico. Kaya imbitahan natin si Saldico tsaka si Grace po. Ayun. Kaya pinatitigil na, Ridon, wag ka nang magpaikot-ikot pa ng kung ano-ano. Committee of Appropriation. Kaya pinatitigil na yung investigasyon mo dahil pinatatawag mo na si Saldico. Hindi mo ba alam na, according nga kay Magalong, si Saldico ang correct. Isa sa mastermind. O sino pa kaya yung isa? Di yung kasama niya lagi, yung boss pa niya, boss of all boss, si Martin. Yan ay ayon kay BP Sara. Silang dalawa lang naman may control ng budget Ngayon, kung isasalang na, ayaw na ng mga tao yung isasalang nyo kung sino-sinong engineer. Tamang may kasalanan po yan, no? Wala namang problema. Nagsusugal, hindi na po kami nasasyak dyan. Ang gusto naming marinig sa lahat ng investigasyon, paano nyo na iugnay, no? Si Martin at saka si Saldico dyan sa investigasyon nyo. Ngayon, kung hindi nyo po sila maiugnay, lahat na nagtuturo na sa kanila, wala na pong silbi yan. Bakit pa kayo? Ngayon, kasi hindi niya na matanggihan. Siya mismo nagsabi, pinadalhan na raw nila. Pinadalhan na nila ng imbitasyon si Saldico para mag-appear doon sa investigasyon. Ano ang sagot? Tigilan mo yun. Pinadala nyo ba? Tigilan nyo na yan. Pucha, bakit nyo papadala kayo? Pucha, sino ba kayo? Ay, thank you very much sa nagpakape
Si Ishibashi, thank you very much sa 800 yen na pangkape. Maraming salamat, Ma'am Ishibashi. Okay. Punta na po tayo rito. No? So, yan lang po ang tanging dahilan yan. Kaya pinatitigil na si Ridon. Iniimbitahan mo kasi si Saldico. Pinoprotektahan nyo nga yung ibang congressman. Si Saldico, iimbitahin mo. Oh. Si Martin nga, meron pang spokesperson. May ang dami na may spokesperson ni Martin. Dito nyo po makikita kung gaano ka-spoiled yung mama. Di ba? Oh. Hindi mo ba kaya magsalita para sa sarili mo? Ibang klase talaga. Daig mo pa presidente. Daig mo pa vice president. 2 spokes mo, yung vice president, 1. Okay, punta na po tayo rito sa ganang mamamayan ni Marcoleta. Nasyak ako, no? Ang dami palang revelasyon. Ang dami po pala nating hindi nakikitang kaganapan doon po sa habang nagaganap, no? Una pong sinabi ni Marcoleta, siya talaga yung punteriya. Ayan, tama yung hinala natin, di ba? Si Marcoleta talaga ang punteriya, collateral damage lang. Maganda lang magsalita si Marcoleta eh. Pero nakita na natin yan eh. Si Marcoleta, kanino naman siya tuta? Alam mo, tombak, ganyan ka kasi, aso ka kasi. No? Kaya akala mo, porkit tuta si Soto, dapat tuta rin si Marcoleta. Pwede bang yung matatalinong tao hindi pwedeng tutain kahit nino? Hindi mo alam yun, no? Bakit hindi mo alam? Kasi una, hindi ka matalino. Ikalawa, aso ka rin. Hindi lahat ng tao ay tuta. Yung mga kapos lang sa pag-iisip, eto po yung mga walang yung talagang kulang ang kakayahan na mag-isip. At ambisyoso, karamihan yun lang po ang mga nagiging tuta. Hindi mo ba naintindihan yun? Si Marcoleta, hindi po sana yan na nangangamuhan. Nakilala namin yan sa ABS-CBN. Sino sa tingin mo amo niya nun? Amo niya Duterte noon? Utot mo, kung amo niya Duterte, bakit hindi nagmemyembro yan ng PDP laban? Hindi siya lagi kasali. Guest candidate lang. May mutual respect sila ni Duterte kasi pareho silang matalino. Hindi mo mauunawaan yan. Sino ba yung si Tombak? Tombak, hindi mo mauunawaan yan. Kasi ang alam mo lang, mangamuhan. Naintindihan mo? Okay. Okay. Ang tinatahak ni Marcoleta, papunta sa kasagutan. Ngayon, ang tinatanong, pinapalabas nila, mali na kasi yung tinatahak eh. Dapat kasi ang investigasyon sa Senado ay para lang sa in aid of legislation. Di ba? Actually, si Marcoleta yung bumabanat ng ganyan eh. Nung nag-iimbestiga pa yung mga binabanat, sari-saring investigasyon pa po sa mga Duterte, ang ginagawa ng mga congressman, siya po yung nagko-question yan. Kino-question niya yung mga kapwa niya congressman. Anong batas yung gagawin natin? Bakit tayo nag-iimbestiga ng ganito? Pero, it may appear na prosecution na nangyayari, kasi yan yung kaibahan ng Blue Ribbon Committee. Ang kaibahan po ng Blue Ribbon Committee sa ibang committee, focus lang talaga yung ibang committee sa paggawa ng batas. Ang Blue Ribbon Committee po, talagang yan yung committee na nagbabantay, nag-iimbestiga ng mga pagkakamali, mga malfeasance, misfeasance, at malfeasance ng mga tao sa gobyerno. Nakikimalfeasance. Sila po ang tumitingin, sa madaling salita, kung ang ginagawa ng mga ahensya o mga tao ng gobyerno,
ay mga umaayon sa batas yung ginagawa nila. Yun po. Special committee po yan na mag-iimbestiga ng mga tauhan ng gobyerno. Kaya hindi po maiiwasan na talagang kung iimbestigan mo ang katiwalian, matutuklasan mo yung mga, dapat talaga matuklasan mo yung mga mastermind yan, kung sino yung, hindi mo maiiwasan eh. Kasi yan yung trabaho ng Blue Ribbon. Alamin kung may katiwaliang ginagawa. Obvious naman na may katiwalian eh. Kung very obvious na may katiwalian, ang gagawin mo lang ba gagawa ng batas? Tignan po ninyo yung tunguhin. Sabi nga ni Marcoleta, saan ba patungo ngayon? Kung mali ang kanyang pinatutunguhan ng investigasyon, saan ba papunta yung investigasyon nila Soto, nila Lacson? Para magka-ideya po tayo, ano po yung sinasabi dito? The Senate will continue investigation in the country's flood control mess. Yan. So, ibig sabihin, itutuloy-tuloy po nila. Pero, ito po ang pagkakaiba. We will continue in aid of legislation. No? Tuloy pa natin. As the new chair of the Independent Commission has a separate task, but it will complement the Senate Blue Ribbon. We must coordinate closely. So, eto itinatayo pa lang o nakatayo na, makikipag-coordinate sila. Kita mo yung tunguhin? Senator Lacson at sa napakahusay na Tito Soto, no? Sa napakagaling mag-isip na Tuta Soto, Tito Soto pala. Sa napakahusay na Tuta Soto, makinig ka. Ang Senado ay separate. Meron tayong 3 co-equal branches of government. Separate kayo sa administrasyon. Hindi kayo tauhan ni BBM. So, ibig sabihin, ang inyong investigasyon, Tuta Soto, ay dapat separate. Hindi lang kayo complementary. Magkaiba. Nauna nga kayo mag-imbestiga eh. Dapat, yan yung problema eh. Kung mali pala si Marcoleta, at least meron siyang tunguhin. Kayo, ano tunguhin nyo? Collaboration sa gobyerno? Asan na yung check and balance? Wala. Kung kayo'y ngayon ko lang po narinig na mag-iimbestiga ang Senado para magtutulungan sila ng investigasyon ng gobyerno o ng administrasyon o ng executive. Mali po. Iba po kayo. Hiwalay po kayo. Kaya very basic po. Hindi niyo naunawaan ng Tuta Soto o Tito Soto pala. Nakakalito yung mga numero ngayon eh. Ay, ng mga mga letra, naghahalo-halo eh. Hindi mo alam yun? Hindi kayo po pwedeng taga-suporta lang nun. At hindi nyo rin pwedeng inihayag ng hayagan. Dapat separate po kayo. Sige, tuloy natin. Mali din na sabihin na namamali si Marcoleta. Tamang in aid of legislation. In fact, may 10 na siyang gagawing batas. 3 araw pa lang na pandinig, 10 na yung batas na gagawin ni Marcoleta. Okay, dito po sila nagtalo-talo. Talagang dito po lumabas yung pagkatuta ni Tuta Soto eh. Tito Soto pala, I mean. Yung kay Bryce Hernandez po. 'Di ba? Talagang nagtalo-talo sila, hindi po ayaw pumayag ni Marcoleta eh. Nang masusunod, ay yung House of Representatives. Bakit hindi nakabalik sa Senado, hiniram lang nila? 'Di ba? Sinabi raw, nagre-request daw, merong ano diyan, may video yung kay Garbin eh.
na pinangakuan ni Garbin to si Bryce Hernandez na poproteksyonan siya. Paano niyo poproteksyonan niya? Under protection niya na Senate. Di ba? Magsasalita daw si Bryce, pero poproteksyonan siya ng House. Doon po yun eh. Habang hiniram lang nila at pumayag si Tito Soto. Alam nyo katwiran ni Tito Soto? Eto, sinabi nanganganib daw yung buhay kasi. Nanganganib ang buhay kung dito ibabalik sa Senado. Bakit? Para mong sinabi na hindi kayang makinig kayo, lahat kayong mga senador. Hindi nyo ba kayang pangalagaan yung inyong kinokontempt? Ha? Hindi nyo po ba kayang pangalagaan? Nakakahiya kayo. Magkukontempt kayo, hindi nyo pala kayang pangalagaan. Di ba? Huwag daw hayaan mag-live. Oy, mag-live daw kaya. Nakikinig kayo sa akin. Mag-likes po kayo. Okay. Nakakahiya. Isa pa. Sinabi may bintang si Soto na inedit daw yung inedit daw yung kay Diskaya. Patunayan mo raw, sabi ni Marcoleta. Sino sa mga taga-House of Representatives at sino sa taga-Blue Ribbon Committee ang nameke, inedit? Sino yung nag-edit? Marami siya eh. Ito, mga realization to ha. Mamaya na yung kay Boying. Dito muna. Marami daw dissatisfied sa direksyon ni Marcoleta. Sino-sino mga senador ang dissatisfied? Hindi po ba mas nakakadismaya na ang Senado ngayon ay lumalabas na sunod-sunuran lang kay Martin? Hindi po ba mas nakakahiya yung direksyon ng Senado ngayon na kayo ay tuta lang? Mas gustong protektahan yung mga congressman kaysa mga senador. Alam nyo, totoo yun eh. Inakusahan. Ayaw paniwalaan ni Tito Soto yung mga testigo ng Senado, yung mga Diskaya. Testigo nyo yan eh. Mas gusto pa nilang yung testigo ng House of Representatives ang paniwalaan. Sa usapin ng mga senador ay sangkot at ang mga congressman ay sangkot. Sabi ng Diskaya, mga congressman yung sangkot. Nagtataka raw sila, tila inedit dahil bakit walang senador na sangkot. Sabi nga ni Marcoleta, paano namin i-edit yan? Yan yung pinirmahan ng mga Diskaya. Okay. Kaya daw pumayag na wag ibalik sa Senado si Tito Soto dahil nanghiram nga sila ng kita nyo kakatwiranan mo yung napakatalinong tao, lalabas talaga pagkabobo mo. Hindi ko sinabi si Tito Soto yun Pinangangalandakan ko si Tito Soto yun. Puta. Lalabas talaga mga pagkabobo mo pagka yung mabababaw na katwiran. Bakit daw pinahiram? Bakit daw pumayag na wag ibalik sa Senado? Kasi daw, eto katwiran paano kung tayo naman ang manghiram sa Senado ng kinontempt nila? Paano daw pag tayo naman dawan ng hiram, silang mga senador naman dawan ng hiram ng kinontempt ng House of Representatives? Katwiran ba ng matino yan? Kaya ka papayag sa request ni Martin dahil baka manghiram ka balang araw, hindi ka pahiramin? Ano yung gunting? Kaldero ba yung hinihiram mo? Di ba? Makikita nyo po eh. Kitang-kita, kaya ka sumunod dahil tuta Soto ka. Hindi ka sumunod dahil pwede mo makatwirang kay Marcoleta yan? Na baka meron silang kinontempt
iko-contempt o kinontempt, tapos hiramin nila ang testigo, hindi rin ipahiram kung hindi sila papayag na huwag ibalik sa Senado. Imagine, katwiran ba ng Senate President yan? Kasi, pag hindi ako sumunod kay Martin, baka pag tayo ay nanghiram balang araw sa kanila, hindi rin tayo pahiramin. Ano ba yan? Kaldero ba hinihiram nyo? Hindi kita pahiramin ng kaldero kasi hindi mo rin ako pinahiram. Ganun ba yun? Ano sagot sa kanya ni Marcoleta? Hindi ako manghihiram ng testigo sa HOR. Kaya kong humanap ng sarili kong testigo. Boom! Sabog. Ganito na lang dapat sagot mo doon, Tito Sen, no? Nyehehe! Yun lang kaya mo, di ba? Nyehehe! Barado ka. Hindi naman ako manghihiram eh. May kakayahan akong maghagilap ng sariling testigo. Kaya daw siya sumunod kay Martin dahil baka daw manghiram naman yung Senado, hindi pahiramin. Kaya ka sumunod dahil tuta ka. Umamin ka, sumunod ka. Kalawa. Ito ang tanong ni Marcoleta. Bakit hindi mo siya kinonsulta? Ako chairman eh. Ako nagpakulong diyan eh. Ako nag-contempt diyan. O hindi pala ako. Yung committee namin na nag-contempt. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Ako chairman. Ano sagot? Alam mo kung ano sagot niya, no? Hindi kita kinonsulta kasi Senate President ako. Wow! Napaka-arrogante. Hindi kinonsulta na si Congressman Marcoleta kahit yung committee niya, yung nagano. Kaya yung sagot niya, di ba? Yung sagot niya dun sa nagtatanungan na, teka, sino na ba ang committee chairman? Gusto niyang palabasin na hindi na committee chairman nung nagpa siya sa, ano sabi ni Marcoleta? Hindi. Ayan, nasa dyaryo. Nasa dyaryo na 2:15 p.m. Nakalagay na sa dyaryo na pumayag siya sa request ni Martin na makulong sa Campo Crame. Sabi ni Marcoleta to alas 2. Natanggal yung pagiging chairman niya, alas 5 pa. Ano na una? So, ibig sabihin, nagpasya siya na dalhin sa may Campo Crame si Bryce Hernandez, hindi niya kinonsulta yung chairman. Sabi kasi, Senate President ako eh. Bakit kita kukonsultahin? Senate President ako. Anong sabi ni Marcoleta? Ito po ang sinabi ni Marcoleta. The committee alone ang magpapasya lang, walang kinalaman ng Senate President. The committee alone. Tanging yung committee, Red Ribbon Committee, Red Ribbon. Tanging Blue Ribbon Committee lang. Tanging Blue Ribbon Committee lang ang magpapasya kung ililipat si Bryce o hindi. Gumawa ng hakbang si Tito Soto, Tuta Soto, nang hindi kinonsulta yung chairman. Siya pa chairman at that time. Di ba? Pahiya. Ngayon, pumayag na raw siya na naisip ni bilang compromise para hindi mapahiya si Martin. Nag-compromise na lang sila na sa Pasay City Jail na lang. Napasama pa si Bryce. Napunta pa sa tunay na bilanggo. Maganda. maganda na nakakulong ka sa
maganda nakakulong si Bryce Hernandez sa Senate. Nag-request na hawakan ng hindi pumayag si Marcoleta. Pasay City Jail na lang. Pumayag na si Marcoleta. Napasama pa. Sa tunay na kulungan pa ang bagsak. Okay, eto ngayon. Alam po ninyo, sabi na hindi kikilo si Marcoleta na hindi niya nakausap si Boying Remulla tungkol po sa Witness Protection Program. Again, another na naman ang pagbaliktad ni Boying sa kanyang salita. Alam mo nga, sabi nga sa inyo, may history sila, di ba? Magkakatropa yan magkakakilala na sila sa Congress pa lang. Sila kasi yung tatlong namuno. Si P.D. Barsaga na tatay nito ni Kiko, si Marcoleta, at saka si Boying Remulla. Kaya hindi po alam nagulat rin si Marcoleta na babaliktad si Boying sa salita niya. At hindi lang si Boying kausap niya. Hindi lang si Boying kausap niya sa DOJ. At maski nga hindi siya nakipag-usap sa DOJ, talagang alam niya sa batas na nabigla siya sa sinabing kondisyon ni DOJ Remulla para tanggapin bilang witness protection o isama sa witness protection to si Diskaya. No? Kasi inassure siya provisionary ipapasok yung Diskaya sa witness protection. Hindi pa Diskaya ang usapin, hindi pa Diskaya. Kumbaga, bago mag-open si Marcoleta ng panawagan, kasi alam niya mag-uunahan yung mga contractor hindi naman sila most guilty. Kumanta lang sila, no? Kumanta lang tong mga contractor, malalagay sila. Pero isa lang yun isa lang yung islat Nakipag-unahan yung Diskaya. Inassure kasi siya na pag may ganun, may provisionary witness protection yung nagagawin yung DOJ. Aba, nung nagsalita na yung Diskaya at mga congressman, kasama si Martin at saka si Saldico, sa mga pinangalanan, bago na po si Boying. Nabigla si Marcoleta, sabi ni Marcoleta, iba yun sa acheche. Sabi na bigla ni Boying, isoli niya muna yung mga ninakaw, yung mga nakulimbat nila. Sabi ni Marcoleta, wala naman yun sa batas Para ka mapasok sa Witness Protection Program, hindi kasama yung pagsosoli mo ng nakulimbat mo. Hindi rin pwede katwiran na walang kasalanan. Kaya nga, basta hindi siya yung pinakamakasalanan. Mali po yung pinalalabas na dapat least guilty. Hindi po. Hindi po least guilty. Ang least guilty dyan lagi yung taga-bit-bit lang ng pera. Di ba? Least guilty. Ano naman alam niya sa transaksyon? Paano siya magiging yun lang sasabihin niya, binitbit ko po yan mula po sa Manila Hotel. Dinala ko po sa Baguio Hotel. Ganun lang. Yun lang ititistigo po siya. Diskaya po ang pinaka-maayos na testigo doon. Ngayon, iniintriga nila yung Diskaya. Bakit daw panay mga congressman? Bakit walang senador? Baka wala nakipag-transaction sa senador. Bakit hindi nila tanungin? Sabi nga ni Marcoleta, di tanungin niyo yung mga binabanggit ni Diskaya, imbitehan nyo. Yun nga ang gagawin ni Marcoleta, di ba? Imbitahan niya yung mga yun. Okay, anyways, na tayo riyan, hindi na matutuloy yan. Yung mga balak ni Marcoleta, yung balak na nila ang matutuloy. Ano po balak nila? Wala na patutunguhan yan. Kung yan ay hindi papunta sa mastermind, para saan pa yan? Okay, ang mahirap niyan, pag may nangyari sa mga Diskaya, sino po mananagot? Yung mga hindi nag-approve. Or, dalawa po pwedeng mangyari, no?
may mangyari sa mga Diskaya, humingi na sila ng witness protection, hindi nyo pinotektahan. Pero sa isang banda, dahil po sa pagbaliktad ni Boying, pwede pong maramdaman ng mga Diskaya, wala na pala kaming protection. Ano na mangyayari sa amin? At may mag-alok sa kanila, hindi ko naman sinasabing eto pwedeng mangyari. Wala nang kontrol si Marcoleta sa Blue Ribbon eh. May mag-alok sa kanila na bumaliktad ka na lang. Sabihin mo, may nagpumilit lang sa'yo. Ligtas ka na. Yari. Dalawa pwede mangyari, no? May mangyari talaga. Hindi naman natin masasabi kung na pwedeng yung kinatatakutan ng mga Diskaya na delikado ang kanilang buhay. Or pwede rin silang bumaliktad na lang. Kasi walang mangyari. Di ba? Okay.